Paglabas nila, ay saka lang niya napansin ang oras. Mag-aalauna na ng madaling araw. Sarado pa ang City Hall. May kakilala akong Wes. Wow, excited ka rin ano? Akala ko ba, ayaw mong magpakasal sa akin? Pinukol siya nito ng masamang tingin. Alright, lead the way. Susundan lang kita sa kotse ko. Ngiting-ngiti na lang siya habang sinasabayan ang tugtog ng stereo ng kanyang sasakyan. Nasa unahan niya ang kotse ni Mayfrey na hindi bumaba sa 100 ang takbo. Ayon sa speedometer niya. Things would have been much easier for you if you agreed with me earlier. Soon to be Mr. Wika niya. Pero wag kang mag-aalala. Saglit lang naman ito. Basta maging mabait ka lang sa akin. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang sasakyan nito sa isang exclusive subdivision at huminto iyon sa isang malaking bahay. Sa labas ng bahay ay mayroong 5 sasakyan. May party yata sa loob. Puna niya. Wala. Kotse ng mga kaibigan ko ang mga iyan. Kaibigan mo? Tinawagan ko sila. We need witnesses if you want to pull off a real fake marriage. Halika na. Bago pa magbago ang isip ko. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya papasok ng bahay. God, I can't believe I'm doing this. Sa malawak na sala ay naghihintay ang mga kaibigan nito. Kasama ang kanya-kanyang asawa ng mga ito. Halatang nasa kasarapan ng tulog ang mga ito. Nang bulabugin ni Maverick dahil karamihan sa mga ito ay nakapantulog pa. At ang ilan ay hindi pa yata nakapagsuklay man lang ang mga ito. Nakilala na niya ang mga ito sa kasal ng pinsan niya. Parang gusto niyang mapangiti. Nang umaga lang iyon kasi sila nagkakilala ni Maverick. Ngunit kay Rami na ang nangyari sa pagitan nila sa loob lang ng 1 araw. Maverick, uupakan na kita. Banta ni Sultan. Ano bang kalokohan ito? Alam mo ba kung anong oras na? Bakit mo ba kami pinapunta rito? Tanong ni Lex. Nakakahiya tuloy kay Judge Geronimo. Madaling araw na. Ano bang nangyari sa iyo? Tanong ng isa pa nilang kaibigan. Nakapatay ka ba? If that's the case, sikunda ni Ju na naghihikab pa. Tol, pasensya ka na. Hindi kami nakapagdala ng pala. At bakit mo kasamang yung pinsan ni Reggie? Tanong ni Hiro. Nakapagpaalam ka na ba sa kanya? Ha? Baka karatihin ka noon kapag nalaman na niya. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Maverick. Pagkatapos ay dumako ang mga mata nito sa pagkahawak ng mga kamay nila ng binata. Mukhang nagkaroon na ito ng idea tungkol sa sitwasyon nila. Oh man, don't tell me you want to are getting married. It seems like it. Nakangiwing wika ng esposo nitong si Sayan. At daldal niyo kasi kaya hindi niyo na nahalata. Napatanga na lang ang mga ito. Yeah, I'm getting married. Halatang napilitan lang ang pagsalita ni Maverick. With her? Tanong ni Lex. Naramdaman niya humigpit ang pagkakahawak ni Maverick sa kamay niya. At nang mapalingon siya rito, nakakunot ang noo nito. Na tila bang anong oras ay masusuntok na ang nagtanong. Yeah, with her. Madiin at seryosong sagot nito. With Lara. You have a problem with that? Halatang nagulat din ang magkaibigan nito nang marinig lalo na siya. Bigla kasi nagbago ang mood nito. Samantalang kanina lang ay gustong-gusto na nitong pilipitin ang liig niya dahil sa sitwasyong ibinuyo niya rito. Ngayon naman, ay tila mga kaibigan nito ang nais na hamunin nito ng away. Dahil sa pagkwestiyon sa gagawin nilang pagpapakasal, he even seems protective of her. And she had to admit, she liked the feeling of him holding her hands possessively. Tumikim na ang bagong gising lang din na huwes. Pwede bang tayong magsimula na?
Maverick plucked the artificial flowers from the vase near him and gave them to her. Pwede na, Ninong. Nasa Hawaii na sina Reggie at Eliza for their honeymoon. Tatawagan ba natin? Napasinghap si Iñaki nang sikuhin ito sa tagiliran ng asawa nito. Rally naman. But Rally just smiled at them and waved them to continue with the ceremony. Thankfully, wala na sa mga kaibigan ni Maverick ang umalma, kaya tahimik na nagpatuloy ang Wes sa pagbasbas sa kanila. From time to time, palihim na sinulyapan niya ang kanyang groom. Tahimik lang ito, at seryosong nakikinig pa sa sinasabi ng Wes. He looked like he was contemplating on their situation. Siya naman ay napapaisip na sa nangyayari. Tila ilang beses din yan sinubukang bawiin ang kamay mula rito. But every time she did, he would squeeze her hand tightly, as if telling her there was no turning back now. I now pronounce you man and wife. Pagtatapos ng Wes sa seremonya. Congratulations. Pinirmahan ito sa kanila ang ilang kopya ng marriage certificate. They were really married. Ako na ang bahalang mag-file nito sa Office of the Civil Registry. Again, congratulations. Kinamayan sila ng huwes. You may now kiss the bride. Hinarap siya ni Maverick at tinitigan siya sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, ay may kung anong tila bumalot na mainit na bagay sa kanyang puso. Naramdaman din niya na unti-unting pagbabago ng tibok niyon. Lara, this is just for the money. Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, natural lang iyon. Dahil ngayon ka lang ikinasal. Excited ka lang. Dahil sa wakas, ay makukuha mo na ang mana mo. Yun lang. If that was so, then why was it that she was turning away from him as he slowly dipped his head towards her and sealed their marriage with a kiss? Bakit pwede naman sa chika? She was just about to turn her head, so his kiss would land on her cheek when he took her face with his hands and kissed her lips. Dragging her feet, Lara went to open the door. Nasa warm mood siya ng mga sandaling iyon dahil ilang oras na ang nakakalipas ay hindi pa rin siya nakatulog. Paano ay paulit-ulit nang bumabalik sa isipan niya ang mga nangyaring ng maghapong iyon. Sa pagkakakilala niya kay Maverick, sa pagpapakasal nila, at ang halik nito pagkatapos niyon. Ngunit ang talagang hindi makapagpapatulog sa kanya ay ang halik nito. It was the sweetest and the most romantic kiss she had ever had. Ilang beses na rin naman siyang nahalikan ng mga boyfriends niya sa Japan. But no one had kissed her the way Maverick did. It was gentle and warm, but firm and passionate. Sa tuwing maalala niya ang mga naging pakiramdam niya ng mga sandaling iyon, nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Ang traidor ng isip niya. Parang lalo pa siyang tinutukso nito dahil hindi niya iyon nakalimutan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Maverick na makita niya ito sa labas ng kanilang pinto. Why did he have to come now? Magulo pa ang isip niya sa mga nangyayari sa kanya. Madaling araw na. Naiistorbo mo na ang pagtulog ko. Hindi ka makatulog? Good. At least I know I'm not the only one suffering tonight. Inaantok na ako, Maverick. Ano ba talaga ang pinunta mo rito? I just came to give you this. Kinuha nito ang kamay niya at kung anong maliit na bagay ang inilagay niya ito sa palad niya. When she looked at it, she saw it was a gold ring. A gold wedding ring. Palitan mo na yung singsing na prop. Ang naturang singsing na apo ng Judge Jeromeno ang itinukoy nito. Nakalimutan kasi nilang magdala ng singsing, kaya yun muna ang naging singsing nila.
When she didn't move, she reached for her hand again, took off her fake ring and threw it away, before slipping the new ring on her finger. It's my mom's. Pagkakuway ay wika nito. Kaya ingatan mo iyan. Sige, matulog ka na. Nakatalikod na ito pabalik sa kotse nito nang tawagin niya. Maverick, sandali. Don't worry. He answered without looking back at her and lifted his hand with the wedding ring on the ring finger. I have mine too. Gusto mong magkape muna? Bakit ba naguguluhan ang puso niya? Kabog ng kabog. Ewan. May ilang bagay lang tayong pag-uusapan. We're married already. Ano pang pag-uusapan natin? Ganun? Patuhin kaya kita riyan ng paso? Marami. Kung hindi mo napapansin, tayo lang siguro ang tao sa mundo na nagkita, nagkakilala, at nagpakasal sa loob ng isang araw. Sa makalawa, darating ang abogado ng lolo at lola ko. Baka biglang magtanong iyon tungkol sa ating dalawa. Wala tayong maisagot. Ayaw kong mabuking. Sayang ang pera ko. Nilingon siya nito. Nakakunot ang noo. Kung mayroon man gustong itanong ito, hindi na nito iyon itinuloy. Bagkus ay sinundan na lang siya nito sa loob ng bahay. Sa kusina sila nakarating. Kape lang ang may offer ko sa iyo. Aniya habang nagtitimpla ng kape sa coffee maker. Gusto mo? Sure. She gave him his cup of coffee, then sat on the other side of the kitchen table. Nangati ang mga paa niya na lumipat ng pwesto. Direkta kasi siyang nakaharap dito sa kinauupuan niya. At malayang pinagmamasdan mula roon ang gwapong mukha nito. Ngunit nanatili siya sa kinaroroonan niya. Baka kasi kung ano pang isipin nito kapag lumipat siya. You're my first wife. Maya-maya ay wika nito. What? I said you're my first wife. Humigop ito ng kape. I'm 33 years old. And both of my parents live in Australia. I have 4 other siblings. 2 girls and 2 boys. I'm the youngest. Mag-alaga ng karagatan at mag-aral ng mga kalahi ni Nemo at Little Mermaid ang trabaho ko. Ano pang gusto mong malaman tungkol sa akin? Magkano ang net worth mo? Naaasar na tanong niya. She wanted to have a moment with him because she really touched when he gave her the ring. Pero kung gusto nitong makipagbisitan sa kanya, hindi siya uurong. Wala tayong pinirmahang prenuptial agreement. Kaya kapag naghiwalay tayo, pwede akong makihati sa kayamanan mo. Pwede na rin akong makihati sa mana mo. You won't do that. You're right. Pero depende pa rin iyon sa mood ko. Mukhang masama talaga ang loob nito sa ginawang pagpapakasal sa kanya. Teka nga, ano bang masama sa pagpapakasal sa akin? Maganda ako, matalino, sexy, mabait at mayaman. Maraming nagkakandarapang mapansin ko man lang. Tapos aayawan ako nito. Pag alis mo, sasama na ako sa iyo. Aniya, kahit sandali lang ang drama natin, kailangan pa rin nating makumbinsi ang abogado ni na lolo at lola na totoo ngang nagmamahalan tayong mag-asawa. You'll stay in my house? Huwag kang mag-alala. Hindi ko dudumihan ang bahay mo. Magpapakita lang ako roon dahil kailangan magsama tayo sa iisang bahay. Kapag nagkapirmahan na kami ni Attorney Lorenzo, pagkatapos noon, magdi-disappearing act na ako. Napahinto ito sa paghigop ng kape at napatingin sa kanya. Lalayas ka na kaagad?
Ni hindi ka malang ba tutulong asikasuhin ang pagpapaanal ng kasal natin? Magbabayad na lang ako kung magkano ang gagastuhin. Madali lang naman iyon kapag may pera, hindi ba? Kaya mo na iyon mag-isa. Nagulat pa siya ng pabagsak na inilapag nito ang kanyang tasa sa mesa. Ikaw ang mag-aasikaso noon. Ayaw ko nang maistorbo pa. At bahala kang hanapin kung saan ako nakatira. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.